Alam niyo yung feeling na may crush? Yung tipong kahit isang beses lang kayo nagka-eye contact, na-imagine nyo na yung future nyong dalawa. Tapos siya natatakot na pala sa'yo. Saya rin naman talaga magkaroon ng crush kasi yan yung motivation mo eh. Ginaganahan ka ng pumasok sa eskwelahan, bigla ka nag-aayos ng buhok, kahit di ka naman pogi. Eh paano kung pumatol siya sa'yo? Yes sir! For sure yung feeling mo nanalo ka sa loto. Yung pinakamaganda sa room, pumatol sa swerteng kumag sa likod. Everyday kayo nag-uusap, tinatanong mo kung Nagkaon ka na, love? Mua. masaya kayo sa relationship nyo. Dami na nga naiinggit eh. Pero after 1 month, meron na siyang iba. Pero yan naman yung typical na love story na alam natin eh. May nagkakahiyaan, may kinikilig, magiging sila, tapos magbe-break. Pero may isang anime na napanood ko nung high school pa lang ako. Sa totoo lang, matagal ko lang pinag-isipan to i-recap eh. Kasi ang lala nito eh. Ito yung nagpa-realize sa akin na pwede palang maging ganito kagulo ang isang love story. Huwag kayo papadala sa cover. Kung nagulat kayo sa storya ng Takopi na ni-recap ko last time, humanda kayo dito. So ngayon, bago ako magsisimula, binabalaan ko na kayo na ang recap ko na to ay rated SPG. Kailangan ng patubay ng magulang at di angkop sa mga bata. So bago tayo magsimula, meron akong meter na ilalagay. Ang tawag dyan, ano ba pwede tawag dyan? Malalang meter. Pag pababa ng pababa, palala ng palala. Hey, pwede ito maging series ah. So, ito yung bida natin na si Makoto. Meron siyang crush dito na babae sa ibang section na si Kotono ha. Palagi silang sabay sa train kapag papasok sa school. Lagi niya lang siya nakikita na nagbabasa ng libro. Gusto niya sana malaman kung anong pang interest niya kaso masyado siyang torpe eh. Imbis na kausapin niya, pinicturan niya pa tapos ginawang wallpaper kasi yan daw yung urban legend sa kanila eh. Kapag ginawa mong wallpaper yung crush mo, kayo yung magkakatuluyan. Sino naniniwala dyan? Medyo creepy yung ginawa niya dito pero kayo na humusga. Ngayon sa classroom, yung babaeng katabi niya, si Sekai, nakita yung wallpaper. Naniniwala ka rin pala sa urban legend na yan? Trip mo pala yung EA sa kabilang section ha? Oo, pero wag mo naman ipagkalat. Ngayon, meron palang susi si Sekai para tumambay sa rooftop. Pinaalam niya kay Makoto, charan! Kinaibigan na pala yung crush niya. Medyo may pagka-loner daw pala siya, tsaka walang boyfriend. Kaya the next day, pinaalam ni Sekai kay Makoto na 3 silang kakain sa rooftop. Syempre, nashock yung bida natin, hinihila na siya ni Sekai kasi nahihiya siyang umakyat. Pero nung nakapunta na siya sa rooftop, nakita niyang nag-aantay si crush. Hello, ako nga pala si Kotono ha. Hello din, ako si Makoto. Since nalaman ni Kotonoha na invited siya, gumawa siya ng sandwich para sa kanila. At yung lasa, ang pangit. Pero syempre crush mo yan, uubusin mo yan para magpasikat. Mas pinili niya pang ma-food poison kaysa ma-reject. Nung kinagabihan, nagpasalamat si Makoto kasi yung katabi niyang babae sa classroom mukhang magaling pala na matchmaker. Kaya komportable na siyang makipag-usap kay Kotonoha na ayaw niya pang makipag-date sa kanya. Kaya nung nasa stasyon sila ng tren, nagtaka si Makoto, bakit mo nga ba ito ginagawa para sa akin? Wala lang, trip ko lang. Yun lang? Kasi kinikilig ako pag nakakanood ako ng love story ng iba. So sigurado ka wala tong kapalit? Meron. Pero mahirap mong palitan. Ayoko nga kasi magkautang, sabihin mo kahit ano ako bahala. Kahit ano ha. Anong nangyari? Yung nangreto sa'yo, yun din yung humalik sa'yo. What the fuck? Kahit yung bida natin na confused kaya kinabukasan tinanong ni Makoto, ano ba yung nangyari nung nakaraan? Tanga, halik ng pangkaibigan lang yun. Akala mo naman totoong halik yun. Parang greeting lang yun eh. Saan planeta yung ganyang greeting ng maiwasan? Ano yun, kikis ka muna ni bro bago umuwi? I mean, pwede kung bibigyan niya ako ng baon. Bago yung interaction na to, pinakita muna yung unang date nila ni Kotono ha. And sa lalaking to sobrang disappointed ako kasi sa date nila natingin siya dito sa magazine na puro babae na naka-underwear. Nakabangga ng lalaki si Kotonoha na may anger issue. I mean tinry niya ipagtanggol pero si Kotonoha pa din nag-sorry para sa kanya. Tapos dito gusto niya yata tikman yung lahat ng dessert. Syempre na-overwhelm yung kasama niya kasi unang date bibigay mo diabetes. Ngayon nung natapos yung date nila bago umuwi, nag-e-expect si Makoto ng kiss. Tapos si Kotonoha halata mo namang ayaw. Buti na lang sinaraduan siya ng pinto ng tren. Deserve mo yan.
Nakakainis ka eh. Ngayon nung sinabi niya yun kay Sekai na bad trip din sa kanya kaya binigyan siya ng movie ticket para bumawi. Nai-excite na siya kasi baka this time makakuha na siya ng halik. So next day, nanood sila nitong romantic na palabas. Mukhang nag-i-enjoy silang dalawa. Until dumating yung invested si Kotonoha sa napapanood niya pero yung katabi niya nag-i-imagine ng kung ano-anong gagawin sa kanya. Tinignan niya sa dibdib. Kotonoha, magmukha na tayo. Kaya nakatanggap siya ng sampal. Naging awkward na tuloy sila parehas. Kahit sa train pa uwi, ang layo ng pagitan nilang dalawa. Sobrang nakaka-depress tignan tapos tinakbuhan pa siya. Next day, pinaalam na naman ni Makoto kay Sekai na palpak na naman yung date nila. Kaya sinabi na mag-sorry na lang siya after class. So nung nagkita sila, nag-sorry sa kabubuhan niya. Tapos sinabi na magkita sila sa train station pagtapos. Wala sanang balak si Kotonoha makipagkita. Pero buti kinunbin siya ni Sekai. Kaya kahit gabi na, pinuntahan niya pa din si Makoto. Nag-promise ulit siya na hindi niya nagagawin yung mga bagay na ayaw ni Kotonoha. Pero laking gulat ng bida natin, nag-cross yung dalawang kamay nila at finally nakasil na yung labi nilang dalawa. Let's go! Finally! Kaya unti-unti na nagiging komportable yung dalawa. Umabot na nga sa punto na nakakausap na ni Makoto yung kapatid ni Kotonoha. Tapos tuwing lunch, silang tatlo pa rin ni Sekai magkakasama. Talagang magjowa na sila. Umaabot na sa punto na naglalambingan na sila tuwing lunch sa rooftop. Pero gagi. Akala ko ito na yung wholesome part ng palabas kasi habang naghahalikan sila, sinusubukan ni Makoto gumawa ng mas higit pa pero umatras si Kotonoha. Hindi dahil sa ayaw niya kay Makoto, hindi lang talaga siya handa. Kasi nakikita natin dito, nagbabasa naman siya ng libro about sa love story. Ibig sabihin, gusto niya talagang intindihin yung bida natin pero ang libog kasi nito masyado nagmamadali. So ngayon, pareha silang humingi ng advice kay Sekai. Si Kotonoha, nag-aalala na baka nasaktan niya yung boyfriend niya. Tapos si Makoto, yung concern niya is kung paano sila umabot sa next level. Inamin niya na gusto niyang gawin yung mga bagay na hindi pa kayang ibigay ni Kotonoha. Kaya si Sekai nag-offer na magturo, mag-practice daw sila. So habang nasa klase, iniisip ni Makoto anong klaseng practice? Sa totoo lang, ako rin ano bang practice yan? Noong umpisa, akala ko tuturuan lang siya kung paano makipag-usap sa girlfriend niya. Like kung paano mag-set ng boundaries, ganun. Yun pala, tinuturuan siya kung paano mag-set ng mood, tsaka kung paano humalik. Nabulabog sila ng mga bata kaya hindi na natuloy. Umakyat sila sa rooftop, tapos dun nila ginawa yung akala kong halik lang. Hinawakan niya sa tinanggal niya yung butones ng blouse. Sa buong sinatog, ganito lang yung mukha ko kasi akala ko tuturuan siya maging boyfriend. Yun pala, tuturuan maging manyaki. Tapos nun, nakipagkita na siya kay Kotonoha. Hindi alam yung mga nangyari kanina. Nagsorry sila sa isa't isa dahil sa mga awkwardness na nangyari kanina. Tapos inaya siya ngayon na mag-swimming. So nung dumating na yung araw ng swimming, pinasama din nila sina Sekai tsaka yung iba pa nilang mga kaibigan. Mapapansin mo rito, mas open na si Kotonoha, mas clingy na siya, mas komportable na siyang magpakita ng affection kay Makoto. Yung girlfriend na gusto niya noon, talagang unti-unti nang lumalabas. Ang problema, habang mas nag-e-effort si Kotonoha, mas lalo namang nawawala ng gana si Makoto. Napansin yun ni Sekai, tapos pinaalala niyang magkaibigan lang silang dalawa. Wala silang dapat ibang isipin kasi girlfriend niya si Kotonoha. Mukhang tinanggap naman ni Makoto. Or baka ako lang. Kasi nung nahatid niya na si Kotonoha, hindi nagtagal, chinat niya si Sekai or tinext kasi 2007 pa to Tinext niyang mag-aantay siya sa stasyon ng tren. Sinusubukan ni Sekai na baliwalain ang lahat pero hindi niya natiis, pinuntahan niya pa rin dun sa stasyon. Tinawid na nila yung linya na hindi dapat. Mula nung gabing yun, tuloy-tuloy na, hindi sila natigil na kakakita sa isa't isa ng palihim. Sa tuwing may chance silang mapag-isa, gagawin at gagawin nila yung tanginang practice na yan. Tapos si Kotonoha, wala pa ring alam. Tuwing magkasama sila, siya lang yung nagsasalita. Kinukwento niya kung anong nangyari sa araw niya. Tapos si Makoto, parang wala na dun yung isip kahit magkatabi sila sa train. Parang ibang tao na yung kasama niya. Yung torpe na lalaki nung una ay nagiging... Baka matakot kayo sa word na to Ewan ko, pwede ba to sabihin? Hindi, sige, okay lang. Mag-ready na lang kayo. Yung torpe na lalaki nung una ay nagiging nonchalant. Wala? Mali ba yung pronounce ko? Nonchalant. Pero habang tumatagal, si Sekai yung unang nakakaramdam ng konsensya. Sinabihan niya si Makoto na sabihin na yung totoo kay Kotonoha. Ang problema, mas pinili ni Makoto magsinungaling.
Hanggang sa isang araw, nahuli mismo ni Kotonoha silang dalawa na naghahalikan sa rooftop. Alam nyo yung mas masakit, hindi niya agad naisip na niloloko siya. Ang mga pumasok lang sa isip niya, may mali ba akong nagawa? May kulang ba sa akin? Hindi na niya ba ako mahal? Imbis na magalit sa dalawa, sarili niya pa yung sinisisi niya. Ngayon, magkakaroon yung school nila ng festival. Sa part na to, mas lalo pang gugulo yung buhay ng mga characters dito. Kasi may mga papasok pa tayong player sa laban. So yung una, si Setsuna. Ito yung bestie ni Sekai. Sa totoo lang, matagal niya nang alam na may gusto talaga si Sekai sa bida natin. Kaya sa scene na to, nilalayo niya si Makoto kay Kotonoha. Kasi sa sobrang close nila ni Sekai, akala din ng mga tropa nila na break na silang dalawa ni Kotonoha. Kaya kinuha yung cellphone ni Makoto tapos binlock yung number ng girlfriend niya. Kaya kahit anong text or tawag ni Kotonoha hindi nare-receive. Medyo nakokonsensya na si Makoto. Kaya sa dulo, pinili niya ring i-unblock yung number ni Kotonoha. Pero nung gabing yun, dito na nagkakaroon ng suspense. Kasi habang kasama yung kabit, nagulat si Makoto na dumalaw si Kotonoha sa apartment niya. Hello, pasensya na hindi tayo nakapag-usap sa school. Nagloloko yata yung cellphone ko eh. Ay hindi, cellphone ko yun. Pero ngayon okay na, pwede ka na mag-text ulit oh. Oh, okay. So pwede bang agoy yung ulo ko? Aray ko sumakit bigla. Pagtitimplahin sana kita ng Milo eh. Sinubukan magpanggap ni Makoto kahit halata namang may tinatago. Andyan yung sapatos ng kabit niya oh. Pero sinabi na lang, pwede ba tayong sumayaw sa last day ng school festival? Kasi yung tropa mo inaaya ako kanina. Akala niya break na tayo eh. Dito talaga ako naawa sa babaeng to. Kasi kahit ilang beses na siyang nasasaktan, kapit na kapit pa rin siya sa mga kagaguwang pangako ng bida dito. Tapos si Sekai naman nasaktan kasi narinig niya yun lahat eh. Umalis siya ng apartment kagad. Paglabas niya sakto, nakaharap niya si Kotonoha. Unti-unti siyang nilapitan tapos boom! Isa lang masasabi ko, the serve. Sa sobrang lakas ng sampal, hindi na siya nakapasok kinabukasan. Tapos ngayon, dumating na rin yung school festival. Ngayon si Setsuna, malapit nang lumipat ng France. Since aalis na siya, sinabihan niya si Makoto na mangakong hindi niya iiwan yung best friend niya, which is si Sekai. Pero pinakita din dito na matagal na rin pala siyang may gusto kay Makoto. Kasi dati binubuli siya sa pagiging bansot or maliit. Sinabi lang ni Makoto na may potential siyang maging class president balang araw. Tapos nangyari talaga yun. Siya yung naging class president, siya yung nag-lead sa mga kaklase niya para umangat yung section nila sa araw ng event eh. Na makabalik sila, nakatulog si Makoto sa pagod. Tinignan lang siya ni Setsuna. Tapos biglang hinalikan. Grabe, hindi na love triangle to. At ang mas malala, nahuli siya ni Kotonoha. Inamin ni Setsuna na ginawa niya yun para mag-iwan ng magandang memory bago umalis ng bansa. Pero kahit nahuli si Setsuna na humalik kay Makoto, hindi pa rin talaga bumibitaw si Kotonoha. Habang abala yung buong school sa festival, abala rin siya sa kakahanap kay Makoto. Tapos itong mga babae dito, pinapagawa sa kanya lahat ng trabaho sa event. Isa silang buong section, tapos ni isa walang tumutulong. Paulit-ulit niyang tinitext si Makoto, pero busy, kakalandi. Nung nakita ng bida na nakareceive siya ng 20 messages, pupunta na sana siya kaso merong umamin sa kanya na babae na may gusto sa kanya, si Otome. Classmate niya to nung middle school tapos bigla na lang siyang hinila. Pumunta sila sa break room na kasama sa festival kasi dito mo daw dadalhin yung taong gusto mo. Ngayon, inabot na sila ng gabi, gaganapin na yung folk dance sa festival. Tapos itong kaibigan ni Makoto na si Taisuke, bigla na lang umamin na may gusto siya kay Kotonoha. Sinasabi na niluloko ka lang ni Makoto. Tapos niyakap siya. Sinusubukan siyang damayan pero pinagsamantalahan siya. Sa sobrang lungkot ni Kotonoha, hindi na alam yung ginagawa sa kanya ng kaibigan ni Makoto. Paglabas niya sa nakakatromang experience, mas lalo pa siyang nasaktan nung makita niya si Makoto tsaka si Sekai na sumasayaw sa event na dapat siya yung kapartner. After nung pangyayari na yun, sobrang nakakainis. Kasi yung na to, ang kapal ng muka, inaaya pa rin si Kotonoha na kumain sila sa labas. Pero ang mas nakaagulat, walang ibang reaksyon si Kotonoha sa nangyari nung gabi. Tinanggihan niya lang si Taisuke dahil meron na daw siyang boyfriend. Tangina, pagtapos ng lahat na nangyari, pinipili niya pa rin yung walang kwentang bida na babad trip na ayoko na mag-recap. Joke lang, kailangan ko magbayad ng renta. Kaya ngayon, tinanong ni Taisuke yung bida. Tol, bakit mo pa ba niloloko si Kotonoha? Ha?
Baliw ka dito nga. Pre, wala na kami. Uy ba? Oo, gagi. Nagsisinungaling na naman yung bida natin. Pero nagkaroon siya ng chance dito na tutuanin talaga. Nung sumbulpot si Kotonoha, inaaya siya na tumambay sana sila sa yate nila. Pero dito na sinabi ni Makoto na hindi na tayo pwedeng magkita. Ha? Hindi ko maintindihan. Alam ko na kasi nilalayo ko na naman sa akin ni Setsuna, no? Huwag mo idamay si Sekai. Eh di sige, gusto mo ba sabihin ko kay Makoto yung ginawa mo sa kanya nung gabi? Uy, ano yung sinasabi niya? Ano kayang iisipin ng bestie mo kapag nalaman sa araw ng breakup nila, hinalikan yung boyfriend niya? Grabe, ang sakit nito panoorin. Pero guess what? Yung meter natin mas lalo pang bababa. Kasi yung next part ay pinamagatang lalaking para sa lahat. Kasi legit yung title ng episode, Everyone's Makoto. Sa sobrang lala, nahirapan na nga ako mag-explain pero sige, tatry ko pa din, tagal nyo itong inantay. Balikan muna natin yung nangyari sa festival. So, di ba, dinala si Makoto dito sa mysterious na room na tinatawag na break room na part ng event. Akala ko pahingahan lang kasi break room yung tawag eh. Pero dyan pala nangyayari lahat ng kabulastugan. Kaya umamin si Otome na matagal niya na din gusto si Makoto. Tinulak sa kama yung bida natin. Tapos walang ginawa, bumigay na lang siya, ang lala. Pero di lang isang beses yan nangyari. Ginawa nila ulit yun sa ibang part ng school. Pero wala silang alam na nakikinig pala si Setsuna sa araw na yun. Which is after nung breakup nila kanina, nag-iimpake na siya bago umalis papuntang France. Nag-decide muna siyang kitain si Makoto. Sinabi na nalaman niya yung ginawa nila ni Otome. Pero hindi niya sinabi kay Sekai. Kaya sinabi ng bida natin, bakit mo ba ginagawa to? Siguro may gusto ka rin sa akin, no? May feelings yung paghalik mo sa akin kahapon eh. Mangako ka muna, naaalagaan mo yung best friend ko kapag alis ko. Aayaan kitang gawin ko anong gusto mo. Hell no! So ginawa muna nila yun tapos lumipad na siya papuntang France. After ng mga pangyayari na yun, meron palang nag-video sa mga nangyari sa break room. Tapos meron pa silang pa-watch party, pinapanood nila yung skandal ng mga klase nila. Yung isa dito na trauma kasi kasama din siya eh. Tapos ang nakakagulat doon, nakita din ni Sekai si Makoto tsaka si Otome na may ginagawang kababalaghan. Nag-usap sila sa rooftop, sinabi na nasaktan siya sa ginawa ni Makoto. Tapos iniwan na rin siya ni Setsuna. Kaya pagtapos nun, nagkulong na lang siya sa bahay niya. Tapos hindi na rin siya pumapasok. Kaya nag-alala yung tropa nila na si Hikari, yung kasama din nila nung swimming. Kino-comfort niya si Sekai nang hindi niya alam na may nangyayari din pala sa kanila ni Makoto. Sa part na to, iniisip ko ang lala na nito sobra eh, pero hindi pa din eh. Kasi ngayon yung scandal pala na pinawatch party kanina, pasimuno yung isa dito sa tatlong tropa ni Otome. Na curious tuloy sila kung gaano daw kagaling si Makoto. So anong ginawa nila? Pumunta sila sa bahay niya. Silang tatlo. Hindi ko alam kung paano nila ginawa pero nangyari. Yung bida natin naging torpe sa umpisa tapos naging fuckboy sa dulo. Kinokolekta niya lahat ng babae sa school na parang Infinity Stones. Pero ngayon, eto na tayo sa last part. At sa pinakamababang meter, yung pinakamalalang part, ipapamagat ko dito ang nice boat incident. Ngayon habang nakikipaglandian tong gago na to, etong si Sekai naman nagbebedrat lang sa loob ng kwarto niya. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa eskwelahan. Binabasa niya lang yung mga text ni Makoto sa kanya. Nalulungkot kasi namimiss niya na rin yung best friend niya. Not until pumunta siya sa CR at nakaramdam ng kakaiba. Sunod na araw sa school for so many days nagulat silang lahat na pumasok na si Sekai. Dumiretso siya kay Makoto at binulong, "Late na ako." "Ah, late saan?" "Sa period ko." "Ha? Ibig sabihin, di pwede, hindi sa akin yan." "Eh kanino pa ba to?" "Wala ka bang ibang pwedeng gawin dyan? Kaya nga pinapaalam ko sa iyo eh, pero hindi ko nga alam yung gagawin." "Umayos ka nga! Anong butong pinag-uusapan natin?" Bro, narinig na ang buong classroom. Nakikita nilang nagsusuka si Sekai sa harap nila. Tapos hindi rin tumagal, kumalat yung issue sa buong eskwelahan. Kaya yung mga babae niya nung umpisa talagang iniwan siya kasi ayaw nilang masangkot sa issue niya eh. Tapos ngayon, umabot na yung araw ng Pasko. Tinatawagan niya lahat ng mga babae niya, yung mga side bitches niya pero walang sumasagot. Tapos nadulas pa siya sa kalsada, sobrang satisfying. Kaya simula nun, namimiss niya na si Kotonoha.
na out of nowhere bigla na lang nagpakita sa harap niya. Sinabi sa kanya, matagal na kitang inaantay. Kasi after nung breakup nila na sobrang lala, imbis na umiyak or mag-move on si Kotonoha, nag-a-update pa rin siya kay Makoto. Nagte-text siya kahit saan, tapos tumatawag kahit nakablock na yung number niya. Ang lala ng part na to kasi literal nakausap niya lang automated message. Oo, kasama ulit natin si Sekai kumain sa rooftop. Gagawan ko ulit kayo ng pagkain. Ilalagay ko lahat ng paborito mo. Yung mga mata niya dito parang wala ng buhay. Tapos umabot na ng Pasko, nag-a-update pa din siya kay Makoto, which is unexpected na nagkita sila dito. Matagal kitang inantay. Buti dumating ka. Pangako, gagalingan ko maging girlfriend na ipagmamalaki mo balang araw. Haha, haha, Kotonoha, haha. Huy, ano ba nangyari sa iyo? At dito na na-realize ni Makoto yung mga kagaguwang ginawa niya kay Kotonoha. Kaya siya nag-sorry, hindi na daw uulitin. Kaya dahil dun parang bumalik na sa katinuan si Kotonoha finally. Mukhang matatapos na tong bangungot na to pero hindi. Nasa bahay pala ni Makoto si Sekai, pinaglulutuan siya ng pagkain. Sinabi ni Makoto na busy daw siya, hindi daw makakauwi. Alam ni Sekai na bullshit yun kasi niloko na siya last time eh. Pero nag-decide pa rin siyang umalis. Pero nakita yung trend nila na pabalik sa apartment ni Makoto. Nung pag-uwi naman ng dalawa, nakita ni Makoto na nakakalat lahat ng niluto ni Sekai. Doon niya lang na-realize kung bakit siya pinapauwi ni Sekai kanina. Naghanda pala siya. Maya-maya may narinig siyang sampal. Sinampal ni Sekai si Kotonoha. Bakit ka nandito? Sekai, anong ginagawa mo? Bakit kasama mo yung babae na yan? Tapos nakatikim siya ng best comeback kay Kotonoha. Hindi ba? Ikaw yun ang agaw sa akin? But what the hell, boy? Kinausap mo pa nga yung bestie mo para maghiwalay kami ni Makoto eh. Si Setsuna, anong ginawa niya? Ah, so di mo alam. Sige, bibigyan kita ng recap. Once upon a time, yung labi ng best friend mo, tumapo sa labi ng boyfriend ko. Hindi totoo yan, best friend ko yun. Akala ko ba pag best friend hindi kita gaganunin? Pero sige, dahil mabait ako, papatawarin ko kayo. Ikaw rin naman nagsabi sa akin, na patay sa akin yung boyfriend ko eh. Kaya salamat sa'yo, mapapakita ko na rin yung pagmamahal ko sa boyfriend ko. Come here baby, ay na yung labi mo. Sobrang nakakagago yung pakiramdam nito kasi hindi lang normal yung halik dito eh. Talagang tang action na nangyayari eh. Kaya walang nagawa si Sekai. Umalis siya nang wasak yung puso niya. Pero hindi pa tapos. Nung nakauwi siya sa bahay, nakatanggap siya ng text galing kay Makoto. Sa umpisa natuwa pa siya, akala niya siguro gusto niya na ayusin lahat pero pag open niya ng message, ang nakasulat is may alam daw si Kotonoha na clinic na pwede niyang puntahan para hindi na daw siya ma-stress. Ibig sabihin gusto niyang ipalaglag yung bata, yung batang binuo nila parehas. Kaya kinabukasan parang wala lang kay Makoto, natuwa pa siyang absent si Sekai tapos biglang nag-text. Gusto raw siyang makausap mamaya sa apartment so pagtapos ng klase, gusto mo gawang kita ng tiyan? Hindi, sige ako na. Habang nasa kusina si Sekai, nag-send siya ng text kay Makoto. Pagkabukas niya ng cellphone, puro tuldok lang tsaka blank space yung mga message. Ano to, bakit walang nakasulat? Scroll siya ng scroll hanggang sa pinakadulo. Mayroong nakasulat na goodbye. Paglingon ni Makoto, huli na ang lahat. Bigla na lang siya nakatanggap ng saksak. Habang nangyayari lahat, bigla na lang nag-flashback lahat ng masasayang alaala nilang dalawa. Tapos si Sekai naman umiiyak pa rin sa bawat saksak. Talagang nandilim yung paningin niya sa mga pangyayari. Nung hindi na gumagalaw si Makoto, doon niya lang na-realize nakapatay na pala siya. Sa takot ni Sekai, nagtago na lang siya sa bahay nila. Tapos pagdating ng gabi, nakakuha siya ng text na galing sa number ni Makoto. Tapos nakasulat, pinapapunta siya sa rooftop ng school. Nung makaakyat, may nakita lang siyang bag sa upuan. Tapos maya-maya, si Kotonoha yung nagpakita. Bakit hindi ka nagpalaglag? Siguro nagkukunwari kang buntis no? Nagsinungaling ka para agawin sa akin si Makoto. Hindi totoo yan! Oo nga pala, sakto. Gusto mo siyang kamustahin? Dahan-dahan nilapitan ni Sekai yung bag. Pagbukas, nandiri siya nung nakita niya yung ulo ni Makoto sa loob. Bumunot sila parehas ng sandata pero naunahan si Sekai ng lagari sa leeg. Sabay binutas pa ni Kotonoha yung tiyan ni Sekai. Sabi ko na nga ba eh, nagsisinungaling ka lang. And sa final scene, makikita si Kotonoha sa yate nila
masayang kayakap yung ulo ni Makoto. What the Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ito yung pinakamahabang video ko ngayon sa channel. Sa mga nag-aantay ng video ko, salamat. Sa mga di marunong mag-antay, tapos pinagmamadali ako, kamukha mo to. Yun lang. Salamat sa panonood. May kushiko out.